or may relasyon tayo sa Panginoon, tatandaan mo ito kapatid, hindi kanya aalisan ng paningin. Lagi kang nakatambad sa kanyang paningin. Sa kaso ni Brad, yan ay, sabihin natin ulit, laging pagpapaalala. Romans 8:28. Alam natin yan. Hindi lang po yan para sa mga Kristiyano. Minsan para din sa mga unbelievers din yan. Para ipakita ng Diyos ang kanyang katanyagan sa buhay ng tao. Bakit inaalaw niya ang mga pangyayaring ganyan? Gumagawa ang Diyos sa buhay mo, Brad. Gumagawa ang Diyos sa buhay niyo lahat, kapatid. All things work together for good. Tatandaan niyo, laging para sa kabutihan. Walang ginagawang Diyos na masama sa buhay mo, Brad. Pangkabutihan niya ito. Tuloy natin, for all things work together for good to them that love God. To them who are the called. May panawagan sa iyo ang Diyos. May panawagan, may purpose ang Diyos. Sometimes, the way He called you, kung tinatawag ka ng Diyos, sometimes it costs. Malaki ang kinakailangan na kantidad o amount. But, huwag kang mag-alala. There's no big or small amount that God requires from you because He will provide anyway. Ipro-provide naman po niya. Ang maganda lang po sa ating buhay, mga kapatid, is always, ayun nga, ulit-ulit, makulit na po akong pastor sa inyo, the safest place always in this world is no other than to be always in the center of the will of God. Ang tanong, sinisigurado mo ba lagi ka na sa kalooban ka ng Diyos pag Kristiyano ka? Okay. See to it every day po yan. So, hindi po ako dyan mag-concentrate sa aking mensahe po. But, in this type of lesson that I will share to you this morning, there's a person here in the Old Testament, particularly po dito sa book of Genesis, where I would like you to stand up and open your Bible in chapter 25, the book of Genesis. At pag nandyan na po kayo sa kapitulo na yan, ating basahin po ng salit-salitan mula verse 29 to 34. Genesis chapter 25, 29 to 34. Kung nandyan na po kayo, I will start reading now in verse 29. And you will be in verse 30, so on and so forth, till we reach up to verse 34. Amen? Amen. And Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same bread, for I am faint. Therefore was a snake called Jacob. And Jacob said, sell me this day thy birthright. And Esau said, behold, I am at the point to die, and what profit is birthright to me? And Jacob said, swear to me this day. And he sware unto him. And he sold his birthright unto Jacob. And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Tayo po yung saglit manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, makapangyarihan po kayo, Panginoon. Dakila pong yung banal na pangalan sa sanglibutang ito at sa aming buhay. Muli, kami po'y
Dumarako sa inyong banal na trono, humingi po kami ng kalinisan ng puso't isip, Panginoon, even wisdom na tataglayin po namin at thy cause. At Panginoon, kailan po namin muli ang iyong banal na presensyang manguna sa amin. Ang aming pong pag-aralan, Lord, ay isang maselan po na pag-aaral sa buhay po ni Iso. At nawa, Panginoong Diyos, makita po namin ang mahalagang aspeto sa buhay po namin ito na minsan ay natutulad po kami sa buhay po ni Iso. Nawa, Panginoon, makita po namin ang nais niyo pong iparating na mensahe po sa aming buhay, kung paano po kami dapat maglingkod sa buhay namin ito at kung ano ang aming papahalagahan, ano ang mga magagandang decision dapat naming taglayin para hindi po kami mapapahamak sa buhay nito, Panginoon, sa aming serbisyo sa inyo. Muli, kayo pong aming kinataas at ang lahat ng ito, aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you. Please be seated. Uso na pala noon ang baratilyo, ano? Alam niyo po yung baratilyo? Yung parang sa ngayon, yung ukay-ukay or ano yung tawag dyan? Bargain. Yan. Bargain. Kung saan, ang dami pong discount. Maril ito'y galing sa mga produkto nila, galing sa ibang bansa. Ang gusto-gusto natin doon, magaganda pa ang mga items at murang-mura pa. Discount. Discounted po lahat yon. Although, used na, gamit na. Okay? May mga ilan hindi gamit siguro. But what I'm saying is, although jokingly saying that, no? Nag-joke lang ako, nauso na po ang baratilyo noon. At hindi lang po yun ang meron noong panahon, sa panahon po ni Iso, maaring doon din siguro nanggaling po ang usong-usong soup. Ano ba yung soup? Sabaw na kulay pula. Saan po natin nakikita yon? Yung soup na kulay pula. Sa sangyupsalan. Diba? Pag kumakain po kayo sa sangyupsalan, sabi ni brother, mayroon po kayong red soup? Yon. Maalala po natin si Iso dito. At doon din po pala uso na ang isaw. Gusto ni Brother Robinson, isaw. No, kaya medyo mahirap siyang mag-memorize ng verses sa Bible. Kaya alam niyo mga kapatid, ang nais ko pong bigyan ng puntos ngayong umaga sa inyo sa aking passage reading. At nais ko pong pamagatan ang mensahe ko this morning, selling at a discount. Or, pwedeng natin sabihin, selling at a cheap price. Alin doon na maganda? Selling at a discount, selling at a cheap price. Discount, discounted. Tingnan niyo po mga kapatid, babasahin ko lang po sa Tagalog yung binasa niyo sa English kanina. Sa Genesis chapter 25, verse 29. Bakit may mga katagang discount or selling? Pakinggan niyo po. Si Jacob ay nagluto ng sabaw, at si Esau ay dumating mula sa bukid, at siya'y pagod na pagod. At sinabi ni Esau kay Jacob, "Pakainin mo ako, hinihiling ko sa iyo, nang ganong pulaang sabaw, pulaang sabaw. Sapagkat ako'y pagod na pagod, kaya't tinawag ang kanyang pangalan na Edom." At sinabi ni Jacob, "Ibigay." Ito na po yon. Or yung paggamit kanina sa English, King James Version Bible natin, sell. Dito naman sa Tagalog, ibigay o ibenta. Mo sa akin, sa araw na ito, ang iyong pagkapanganay, birthright. Ang tawag po doon, salitang birthright.
Panganay. Ano po yung birthright? Pagkapanganay. Sino panganay sa pamilya namin? Si Brother Mark. Sinong sumusunod? Brother Prince. 10 years ang agwat nilang dalawa. At sinong bunso? Sister Jasmine. 13 years ang agwat nila sa panganay. At 10 years ang agwat nila ni Juan. Okay. At sinabi ni Esau, Tagalog naman tayo kung gusto niyo, English ko, Esau. Narito, ako'y malapit ng mamatay. At ano ang mapapakinabangan ko sa pagkapanganay na ito? At sinabi ni Jacob, sumumpa ka sa akin sa araw na ito. At sumumpa siya sa kanya at ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Pagkatapos, ibinigay ni Jacob kay Esau ang tinapay at sabaw ng lentil. At siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Ito si Esau ito sa gayon. Sa gayon. Ito po yung masaklap sa buhay ni Esau na ginawa niya. Hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. In other words, Esau despised. Despise. Anong ibig sabihin ng despise sa Tagalog kanina? Hinamak. Hinamak ang kanyang pagkapanganay. Doon din po sa Hebrews chapter 12 verse 16 kung saan po yung ating golden text. Sabi po sa Hebrews chapter 12, alam niyo po ilang libong taon ang nakakaraan, hindi po makalimutan ng mga Hudyo ang ginawa ni Esau. Na hanggang ngayon, na binabasa natin sa Bible, ay ating mababasa pa rin ang pagkakamali ng taong ito sa buhay niya. Pakinggan niyo po dito sa Hebrews chapter 12 verse 16. Ang sabi po ng Bible dito, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Kita nyo? Baka, sabi po ng Hebrew, baka magkaroon sa inyo. Ang kausap po dito, ang sinusulatan dito ay ang mga Kristiyano. Mga Hebrew. Okay? Hebrew Christians. At ayaw ng manunulat, kung si Apostol Pablo man ang sumulat ng Book of Hebrew, ayaw niya sa mga Kristiyano nung panahon niya na magkaroon ng katulad ni Esau. Baka may tanungin mong katabi mo nga, Esau ka ba? O kung wala magkatanong sa'yo, tanungin mong sarili mo, Esau ba ako? Anong ginawa ni Esau? Hinamak niya ang kanyang pagka-Kristiyano. Hinamak mo ang iyong pagka-Kristiyano. Alam niyo po, kung kayo po si Esau, kung makikita sa buhay niyo ang espiritu ni Esau, ang sabi po ng Bible sa kanya, he was a fornicator. Ano yung pong ibig sabihin ng fornicator? Mangangalon niya. Ito po yung mga taong gumagawa ng kasalanan, lalong-lalo na sa sasama ng babae o lalaki na walang kasalan. Okay na sa kanila yon. Nagsasama na sila sa isang bahay. Yan ang fornication. At ang nagsasagawa ng mga kasalanan ito ay mga fornicators. Kuha nyo? Mayroon din tinatawag na spiritual and physical fornication. At dito, ang binabanggit dito ay spiritual fornication ito. Na ayaw ng Diyos. Hindi lang po yan, yung fornicator dito, na si Esau, fornicator ang tawag kay Esau, siya rin ay profane person. Ano yung ibig sabihin ng profane? Ang ibig sabihin ng profane, dirt. Ano yung dirt?
dumi, maruming tao. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos at mapapabilang ka sa pag-uugali ng ganitong klaseng tao na katulad ni Esau, ikaw ay maruming Kristiyano. Gusto bang ganun ang tawag sa'yo? Maruming Kristiyano ka. Kaya nga po, napaka-importante ang ating pag-uusapan ngayon. Mga kapatid, naisip ko ito nung ilang araw na po. Baka sakaling may katulad si Esau sa church namin. Kukunti na nga kami sa bilang, may katulad si Esau dito sa atin. At hindi pagpapalain ng ating iglesia. Hindi pagpapalain ng ating iglesia. Kaya it's time to clean up drive. Na sabi dito, dahil sa kanyang gutom, ipinagbili ni Esau ang kanyang kinabukasan. Kita niyo, saliksikin natin ang buhay ni Esau. Mali ang kanyang naging decision. Dahil lang sa pagsunod ng kanyang masamang pita ng katawan, that is, he was hungry. Gutom siya. And then, wala na siyang ibang choice is to sell his birthright na gusto ni Jacob. Although, si Jacob naman, ang pagkakasala po ng nakababatang kapatid nito, kasi magkapatid sila I think kambal po yan, di ba? They were twins. Sabi natin, si Brother Mark, may kakambal yan, namatay na. At naunang lumabas si Paul, yung isang anak naming kakambal niya. Pero hours lang po ang pagitan sa dalawa. Kaya si Esau naman bilang kambal kay Jacob, naunang lumabas si Esau kay Jacob. Pero they are both twins sa loob ng sinapupunan nila ng kanilang ina. So, nasa kanya po yung birthright, yung pagkapanganay. Ngayon, yan ang didiscusin natin ngayong umaga, ano ang implikasyon ng birthright sa buhay ng isang Kristiyano. And then also, I would like to point out sa maraming mga tao ngayon, hindi lang po sa grupo ng mga Kristiyanong katulad po natin, dahil dito sa sanglibutan, tutura ko kayo sa salitang Kristiyano, hindi po lahat ay Kristiyano. Okay? Ang tunay na masabing Kristiyano po, yung may tunay na relasyon kay Panginoong Hesukristo. Siya ay sumusunod sa Panginoon, siya'y ligtas, siya'y nagsisi sa kanyang kasalanan, at mayroon siyang relasyon sa Panginoong Diyos through the Lord Jesus Christ. Yun po ang tunay na Kristiyano. Hindi ikaw ay hindi Muslim, Kristiyano ka na. Or Katoliko ka, Kristiyano ka na. Okay, hindi po lahat ay Kristiyano. Ang nasabing Kristiyano po ay yung siya ay may relasyon kay Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating pagtatanong every Saturday, pag nagsosulwin tayo, are you a Christian? Ikaw ba'y pupunta ng langit pagdating ng kamatayan? Sabi nila, hindi. Hindi po Kristiyano yon. Kasi kung Kristiyano siya, alam niya ang pupuntahan niya pag namatay siya. So, hindi siya Kristiyano. Wala sa kanya si Kristo. Kaya ngayon, balik tayo sa ating pag-aaral, na tayo pong mga mananampalataya ay natutulad tayo sa taong ito. Kung minsan, hindi naman madalas, kung minsan. Kung, pag-aralan po natin. At minsan din, pwede nating ihalintulad ang ating buhay, hindi lang kay Esau, pwede rin tayong minsan na nandadaya kagaya ni Jacob. Kasi yung ginawa ni Jacob parang pandaraya Alam niya na nga na ang pagkapanganay ay kay Esau. Bakit? Nilinlin lang niya ang kanyang kuya na alam niyang yung desire niya sa pagkain, ay nilinlang niya ng todo ang kanyang kuya. Alamin nga natin po mga kapatid,
ano ang kahalagahan ng pagiging yung birthright na yon, ano ang kahalagahan sa buhay natin? O kay Esau na mismo? Ha? Ano yung kahalagahan ng kanyang pagkapanganay? Okay? Pero nga po, nasambit kanina na ito ang naging konklusyon ng salita ng Diyos kay Esau na tinawag siyang profane person. Hindi po ito yung gasula, profane. Profane. P-R-O-F-A-N-E. So, ibig sabihin, marumi o kasuklam-suklam. Alright. Si Esau, tinan niyo po, binigyan siya ng Diyos ng pagkapanganay, nang walang anumang karapatan sa sariling buhay niya. Dahil ito ay inilaan ito mismo para kay Esau. Inilaan ito ng Diyos para sa kanya, hindi po para kay Jacob. Okay? Eh kung tatanungin mo ako, Pastor, kung hindi naman ginawa ni Jacob yun, hindi siya ang magiging 12 tribes of Israel. Huwag mo na questioning yun. Maraming pamamaraan lagi ang Diyos. Huwag mo na questionin. Talagang kalooban talaga ng Diyos yun, Pastor, na magkakasala si Jacob. Eh kung si Judas din, ganun din ba? Kung hindi pinili ni Judas na maging traitor siya, hindi na matutuloy ang Kalbaryo, huwag niyo pong ilimit doon ang usapin. God is always a miraculous God. Kaya niya gawin ang gusto niyang gawin. Huwag niyo siyang paikliin. E dito, by choice, ginusto talaga na ibenta ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Bakit? What is the big deal? Ano ba ang meron sa pagkapanganay? No? So, makinig po kayo. Kung bakit, ano bang nakapaloob sa posisyon na yan kay Esau bilang isang panganay sa kanilang magkakapatid? Ang benepisyo niyan, na mali ang ginawa niya kasi ang plano ng Diyos kay Esau bilang panganay, mayroon siyang right o pribilehyo na maging, kasi bago pa nangyari ang Kalbaryo, uso noon ang priestly ministry. Alam niyo ba yon? Priesthood ministry. Yung ikaw ay aatasan ka ng Diyos sa loob ng tabernakulo. Okay? Kaya usong-uso ngayon ang trabaho noon na wala pang pastor noon. Ang mayroon pastor ng tupa, kagaya ni Moses, naging pastor po siya, pero hindi sa church. Pero that time, ang usong-uso noon ay gagamitin ka ng Diyos as a priest like Aaron. At magiging isa sana doon si Esau kung hindi niya dinispise ang kanyang birthright. It will lead to that mission later on in his life to become a priest of God, which he despised. Ayaw niya na maging sacerdote siya ng Diyos. Next, na kung ikaw yung panganay, ikaw ay gagawin ng Diyos na pinuno ng sambahayan kapag namatay na ang father, si Isaac. Ang lahat ng disposisyon ng pamilya manggagaling sa iyo. Ang lahat ng decision manggagaling sa iyo. Hindi ba ganyan din ngayon? Pagka namatay, halimbawa ko, sino ang masusunod na parang leader ng family besides sa aking asawa? Ang panganay. Kung hindi niya ibibinta yung kanyang birthright. Ibibinta ni Brother Mark yung birthright niya, mapupunta kay Brother Prince yung birthright. Because God will govern in his life. Mawawalan ng pagpapala si Brother Mark. Kuha nyo? Okay. Decision making. Although, nandiyan si Madam. Pero kung susundan natin ang Bible, ganyan talaga. Okay?
Inatasan ka ng Diyos, hindi ang babae. Ang lalaki ang inatasan niya. Eh what if babae ang panganay? Bahala na. Basta, ang inatasan ng Diyos ang lalaki. Okay? So, yon. Ano pa ang mga benepisyo ng pagka-panganay? Na kapag namatay ang Diyos, sorry po, Lord, sorry po. Namatay ang ama o padre di pamilya, okay, yung lahat ng ari-arian, ayan na naman, ang magdi-decide yan kung kanino mapupunta ang mga manang yan. Eh, siyempre, nandiyan palagi ang mother na maggagabay sa kanyang panganay. Pero, lagi-lagi po ang gagamitin ng Diyos ang panganay. Kasi that is the ruling sa Bible. Those are biblical principles. Hindi ang babae ang pinagkalooban ng ganitong ministry. It's always the man. Okay? Kahit anak mo pa yun. And, ano ba po? Marami pa. Wala tayong oras para ating isipin lahat ang mga privileges, blessings na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoong Diyos pagka ikaw ay pagkapanganay, which ito ang dinispise ni Esau. Hinamak niya ang kanyang pagkapanganay. And you know what? Dito ngayon sa mundong ito, maraming tao magpahanggang ngayon na nagkaroon sila ng mga karapatan, nagkaroon sila ng mga pagkakataon na maligtas. Kagaya po kahapon, nagkaroon ng blessing doon sa Malta Village. Kasi napunta doon ang mga Bible Baptist Church, soul winners. Ang ganda ng pribilehyo doon. Bagamat maraming isaw doon. Hinamak nila ang pagkakataon, hinamak nila ang pribilehyo na maaring sila'y maligtas. Sorry to say, hindi naman siguro nakikinig. Si brother, si sir, sino yung kausap ko sis kahapon? Dave? Oh. Pilit kong iginigit sa kanya. Kasi although tama nga po siya, tama. Ayaw niya po yung nadi-disturb po kaming dalawa. Every time napupunta kami sa mga crucial matters about spirituality, ang daming tumatawag sa kanya. Totoo naman po talaga, ayaw niya ng disturbances. Kaya mag-set na daw siya ng panibagong panahon na hindi ganitong uri ng pag-uusap na one-on-one. Gusto ko marami, pastor, ang makikinig sa inyo. So, he gave me his cellphone number para makapag-kontakan kami sa Saturday. Lobin po ng Diyos na hindi gagawang kaaway. Pero ganun po talaga, na ayaw niya talagang parang mapakinggan ang gusto kong sabihin sa kanya. 3 times I insisted the gospel to him. I do not know why. Pero that is one way na parang nakikita natin ngayon ang espiritu ni Esau. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon makapakinig ng salita ng Diyos. But they refused. Kaya nga doon sa John 1:12 nating memory verse kanina sa Sunday School, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. To them, ano na? Even to them that believe on His name. Although marami pong hindi tumatanggap kahapon, so far the better. So far so good, marami din po ang nakapakinig sa atin. At tumanggap, and they professed faith in the Lord Jesus Christ. And they were given the right to become the child of God. Okay? Pero ang nakakalungkot, marami pa rin hindi tumatanggap sa Kanya. Kaya, katulad po nga ng sinasabi ko dito sa ating pag-uusap ngayon,
Ha? Na hindi po lahat ng ating nare-reach out ay gusto natin maligtas, talagang marami pa rin ang umaayaw. Marami pa rin umaayaw. Okay? At yung mga umaayaw na yon, ito ang mga uri ng isaw ngayong generation natin. Na kailangan natin maging matyaga tayo dahil marami ang hahamak sa kalooban ng Diyos, sa kaloob ng Diyos na pribilehiyo sa kanila na maligtas sila. Pero ang importante, nagagawa natin ang ating trabaho. Wala tayong pananagutan sa Diyos. Okay? Kaya, sigilaan, aramidin talaan ang dapat natin gawin. Kasi talaga, marami tayong mai-encounter na mga iba't ibang uri ng iso sa mundong ito. Let's take for example, naririnig po natin ang ganitong kataga pagka nagbabahagi po tayo. Ay, kung maaari po, ayoko na nga magpalit ng relihiyon. Hindi po ba? Diba? Ayoko na magpalit ng relihiyon. Kasi, para sa akin, ang relihiyong ito ang tama. Ang relihiyong ito ay nakagistan ko na. Ito ang relihiyon ng aking forefathers, parents ko, at hindi ko na po papalitan ito. Nakagisnan. Diba? Napaka-cheap bargain ang mga ganitong prinsipyo ng tao. Halimbawa, nakasanayan mo ang bomba, naghihirap ka doon, wala kang ginhawa ng buhay, pag magsalo ka, nagaganyan ka palagi. Eh ngayon, dumating ang teknolohiya. Akala mo bago yung teknolohiya. Ha? Nakagis na mo na yung magbomba, hirap na hirap ka doon, ayaw mo ba ng ginhawa? Ayaw mong alisin yung bomba mo dahil hindi nakakatulong sa iyo ng kanyan, ginhawang buhay. Pero dito kasi jetmatic ngayon, di kuryente. Hindi ka na magpapagod. Ganun minsan ng tao no? Sa nakagisnan, ayaw nila ng improvement sa buhay nila. Hindi naman ito improvement, ito talaga ang katotohanan. Na may ginhawa tayo sa ating kaluluwa pagka nakilala natin si Kristo, yan talagang ginhawa sa buhay natin. Alam natin ang pupuntahan natin. Pag ito'y kinilala mo sa puso mo, rather than yung dati mong alam, hindi naman talaga yan ang luma, talagang ang original ay ang salita ng Diyos. Minsan, ipinagpapalit natin yung kabutihan ng Diyos sa cheap bargain. Diba? Bargain na relihiyon. Ang importante po talaga pakikipagrelasyon. Lagi po yan ang ini-emphasize natin sa ating pagsusulwini. Nanay, tatay. Oo. Tama nga po yan, relihiyon. Pero, alam niyo po ba, sabi ng Bible, ang pakikipagrelasyon ang kailangan sa Diyos. Dahil naputol na ito noong nagkasala ang unang tao, si Adan saka si Eva. Kailangan ibalik. Yan nga ang sinasabi ng relihiyon dito sa Bible. To tie up again. Na ibig sabihin ng relihiyon is to tie again. Ano ang itatay again? Ang naputol na relasyon ng Diyos at tao. Dahil sa kasalanan. Sa papaanong pamamaraan? Sa pamamaraan ng Bible. Through the Lord Jesus Christ. Ini-emphasize natin lagi yan. John chapter 14 verse 6. Jesus saith, hindi po religion saith. Anong sinabi sa John 14:6? Jesus saith, I am the way, I am the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ganon po ang
pamantayan ng Diyos. At ang hirap talaga, ikumbinsi ang tao. Kung alam lang po nila, babasahin po nila ang Biblia na binabasa po natin, then, malalaman po nila ang katotohanan. Magugustuhan nila ang kaparaanan ng Diyos. Bagamat sa kanilang pag-iisip, no, hindi naman natin talaga sila masisisi. Nandiyan na nga yun, na may katigasan talaga ang puso ng tao. Ano talaga magagawa natin kung ayaw po nila talaga? Yon ang naging impact ng buhay ng tao ito, si Iso. Sa maling pagkikilala, maling pag-aakala, no? Minsan nakakapahamak ng kanilang kagawa. Sa kanila, hindi sila maaaring magkakamali. Nagisnan na nga eh. At isa pa mga kapatid, na minsan ang tao, tumututol sila, umaayaw sila sa gusto nating mangyari sa kanila na maligtas sila, makilala nilang Panginoon, ayaw nila ang maglingkod sa Diyos. Ayaw nila iwanan ang kanilang kasalanan na kinasasarapan ng buhay nila. Ayaw nila na mag-church. Ayaw nila yung ginagawa natin na nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Ayaw nila yon. At marami pang ibang dahilan. Kaya, ganyan na lang po ang masaklap at napakalungkot na pangyayari sa buhay po ni Iso na nakikita natin ngayong panahon sa mga unbelievers. Kaya maging matsiga lang po tayo mga kapatid na mangaral, mag-soul win, mag-invite, ano pa po, manalangin para magising po ang mga taong ito. Hindi sila magkakaroon ng malaking surprise sa isang araw sa buhay po nila. Ang hirap talaga na maakay ang mga ito para sila'y makakilala sa Panginoon. Ano pa po mga kapatid? Punta naman po tayo sa kabilang banda. Yan po yung mga buhay na mga hindi mananampalataya. Ito yung mga buhay na mga hindi Kristiyano. Okay? Nakatulad ni Iso, they sold their birthright. Yung karapatan nila dapat mapasa kanila na sila'y pwedeng maligtas. Pero ayaw nila. Tawa maraming tayo. Wala tayong magagawa. Yun ang kanilang decision sa buhay po nila. Punta naman po tayo sa grupo ng mga mananampalataya. Ihambing natin ngayon itong si Iso sa mga Christians na katulad po natin. Okay? So, alam po natin mga kapatid na ang gusto ng Diyos para sa atin ay laging mas kapakipakinabang kaysa yung tayo ay hindi tayo epektibo sa buhay po natin ito na naglilingkod or alam mong Kristiyano ka pero hindi ka naman ganon ka-epektibo o ganon ka-concern sa buhay mo bilang Kristiyano. May mga ilang bagay na gusto kong tignan natin na hindi lang po sa iglesyang ito, hindi lang po sa atin, maraming Kristiyano sa buong sanglibutan na may mga ginagawa silang cheap or parang sinasabi nating binabarat nila ang kanilang relasyon sa Panginoon. In what way? Na binabarat natin minsan ang ating relasyon sa Panginoon. We sell our birthrights unknowingly. Ha?
Kung ikaw ay isang Kristiyano, yan po ay isang matayog po na karangalan o karakter na meron ka. Na dapat, kung alam mo yan na Kristiyano ka, pakakaingatan mo yung pangalan na yan sa buhay mo. Kristiyano ka eh. I bear the name of Christ. Although ikaw ay pangalan mo yan, Jose Antonio Toledo ka. But your spiritual name, the moment you receive the Lord Jesus Christ, you are a Christian. A Christian. May karangalan, di ba? May dating. At kailangan alamin mo ang sarili mo palagi, every day, every moment. From the time na ikaw ay naligtas. Kristiyano ako. Anong dapat kong ipamuhay as a Christian? Ngayon, paano po dumadating sa buhay o sa punto ng buhay natin si Esau? Okay? Paano? There are times, mga kapatid, hindi natin namamanmanan na pag tayo ay nanlalamig sa ating puso. Nanlalamig tayo. Nakakalimutan natin ang ating dapat gawin every day. Mag-pray, magbasa ng Bible, which are our duties, or hindi lang po duties yan. Our main concern sa buhay po natin na dapat lang makita dahil yan ay utos ng Panginoon na lumago tayo. Grow in faith. Di ba? The way He told the creation before na go and multiply. In the same way, sinasabi sa mga mananampalataya, grow in faith. Be strong in the Lord. But then, dumadating po talaga ang Esau sa buhay po natin. Dumadating. Kaya minsan, yung dating tayo, bumabalik. Bumalik minsan. Yung dating lumang pagkatao natin, nakapagsisinungaling tayo, nakakapag-cheat tayo, bisyo, ang dami-dami. Kapag nawawala na yung ating effectiveness sa Diyos. Ayan ang gusto kong tignan nyo palagi. Over. Kaya, dito sa church na ito, lagi ko pong ini-emphasize sa inyo ang mga ganitong gawain. Do not forsake the assembling of ourselves. Hebrews chapter 10:25. Na kung saan ang dami pa rin pala. Ang dami pa rin. Ang daming dahilan pa rin lang hindi sasama or pagpupunta sa church tuwing linggo or Miyerkules or Sabado para ma-recharge po kayo, para kayo ma-empower, para hindi kayo manlamig. Ganyan minsan, nakikita yun sa buhay natin. Kaya, yun tuloy, in our daily Christian life, napapansin pa rin natin na madalas tayong nakapagsasalita or nakapagsisinungaling or nakapaggagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Alam niyo na po yun. Minsan, yung oras natin nasasayang. Napag-usapan na po natin yan ng ilang linggo na nakakaraan. Count your days from the time you got saved. Kailangan wala nang masayang na oras. Count the number of hours you are spending every day. It should be used for the Master. Count also the blessings and name them one by one. Not the curse. We failed to do those things sa buhay natin. Why? Nawawala kasi, nawawala. Yung ating mahigpit na ugnayan na pananalangin sa Diyos dahil sa pagkahulog natin sa kasalanan. Bakit nga ba?
Lagi tayong nahuhulog sa kasalanan. Bakit ang dali-dali nating magsinungaling? Bakit ang dali-dali nating gawin ang mga bagay na hindi dapat nating gawin? Di ba sinabi po, James 4:17? Hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kasalanan. Ganun lang po yan kasimple. To him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Hindi, matutulad ka kay Iso. Alam nyo, bilang Kristiyano, ayaw na ng Diyos tayo makisalamuha o lumahok sa paggawa ng kasalanan. Di ba? Sanabi ko rin, totoo, while we are here on earth, wala pa talagang perfect dito. Wala yung, ang ibig sabihin ng perfect sa Bible, sinless. Hindi na magkasala. I know, walang kasalanan. Only the Lord Jesus Christ is a sinless person, but not us. But, as Christian, we can go sin. Ilayo-layo mo ng kunti yung less. Ano ibig sabihin ulit ng sin? Less. Huwag mo nang i-practice ang paggawa ng kasalanan. Although makasalanan ka. Kaya, kung dati kang mang-iinom, dati kang mangsusugal, dati kang lalakero, babaero, dati kang witingero, dapat malilesen na yun sa buhay mo kung Kristiyano ka na. Malilesen na. Kasi ang kasalanan minsan ang nagpapapasok ng mga kasiraan ng buhay po natin. Okay? Pagka nasasanay po tayo sa ganung buhay, then, i-check mo ang relasyon mo sa Panginoon. Baka hindi tunay na ligtas ka. Okay? Bakit kaya? Nakikinig pala man palagi ako sa Bible, sa church, kay pastor. Parang hindi ako nakukonvict ng kasalanan. Ay, kung hindi ka nakukonvict ng kasalanan, talagang ang puso mo matigas. Check mo. Baka hindi ka ligtas. Yun na lang po naman yun eh. Wala na akong ibang other course na alam pang pamamaraan na maligtas, kundi yun lang talaga. Kaya nga, i-check mo whether you are in faith. O, di ba? Sabi ng Bible po yan, baka ikaw ay reprobate. Ano ibig sabihin ng reprobate? Unbeliever ka rin pala. Yun. Isaw ka rin pala. Hindi porke may kakambal kang Kristiyano, Kristiyano ka na rin. Dahil nagagawa mo yung ginagawa niya. Okay, so, pag Kristiyano na po tayo, we must go sinless life. Ang buhay natin dapat, tinatakwil na natin ang kasalanan. Pag nararamdaman mo ang kasalanan, itakwil mo na yan. Diablo, magpakalayo-layo ka na. Kasalanan, lumayo ka na. Talikdan mo, kagaya si Joseph. Yan ang ginawa ni Joseph, di po ba? Umientra ang kasalanan sa buhay ni Joseph, pero he ran away from it. Tumakbo siyang palayo. Blessing tuloy. Naging governor siya ng Egypt. Naging pagpapala. Pag tayo po ay lumalapit sa Diyos, kumakaripas tayong palayo sa kasalanan. Yan. Huwag tayong makilahok na sa kasalanan, mga kapatid. Para hindi tayo mapalayo sa Diyos. At maaalagaan natin ang ating pangalan bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. At hindi tayo mapapatulad kay Iso. Kaya mga kapatid, there are many ways na ibebenta natin ang ating mga birthrights sa buhay natin bilang Kristiyano. Katulad ngayon, Sunday, alam mong Sunday ngayon. How do we sell our pagka-Kristiyano pag-araw ng linggo? Or sa larangan ng ating pagkakaloob, pagbibigay, how do we sell our birthrights? Paano natin ipagbebenta? At minsan, ang dami-dami nating excuses. Sa puntong ito, mamamatay na ako. Di ba? Sinabi ni Iso kanina.
Ano pa ang halaga ng pagkapangalan na ito? Nasa akto na akong mamamatay na. Kaya ang dali-dali natin kumuha ng kapalit nito. Basta, ilutuan muna ako ng anong tawag nung kanina? Yung sabaw na pula? Ha? Venison soup? Hindi ba kung yun? Yung kimchi soup? Kasi pula no? Gusto ni Brother Pins noon na pagka kumakain kami sa Korean restaurant. Huwag niyo kalimutan yung red soup. Napaka-cheap na ibebenta mo yung pagka-Kristiyano mo dahil lang sa kailangan ng katawan mo. Ano yan sa mga buhay-buhay natin ngayon? Pag ganitong oras ng paglilingkod, pananambahan, paano natin ibinebenta ang ating mga birthrights? Okay? Pag alam mo ng oras na magbigay ka ng tithes and offering mo. Okay? Hindi ko na po elaborate yan. Pag oras ng paglilingkod tuwing Saturday, paano natin sinasamantala ang ating panahon sa Diyos? By selling our birthrights dahil ang dami-dami nating excuses and alibis. So, ayan tuloy. Anong naging nangyari tuloy? Si Esau, hindi niya nagawa ang kalooban ng Diyos. Napunta yun tuloy kay Jacob, ang pagkapanganay. Kaya siya ang inatasan ngayon ng Diyos na 12 tribes of Israel. Which is a blessing, di ba? At pinagpala ng Diyos ang buhay ni Jacob at napalitan yon ng pangalan na Israel. At ngayon, nandyan po yung bansang Israel dahil kay Jacob. Dahil mas ginusto ni Jacob yung dapat ay mapunta kay Esau na mapasa kanya. Although may paglilin lang doon. Pero, ano pa ba naman ang e-expectin ng Diyos kay Esau? Yun ang decision sa buhay niya, yun ang gusto ng puso niya, talagang ayaw niya sa Panginoong Diyos. Gusto niya maging unbeliever siya forever. Di ba? Kaya ngayon, mga Edomites, ayaw ng Panginoong Diyos na makisalamuha ang mga Israel dyan. Kung makikita niyo po ang kasaysayan ng Edomites sa mga Israelites, ayaw makipag-asawa ang mga Israelites sa Edomites. Dahil sa bagay na po yan. Kaya mga kapatid, ito ang muni-muni niyo sa buhay niyo. Kung Kristiyano po kayo, napakadali natin minsan na ibenta natin ang ating mga privileges, mga benefits natin bilang Kristiyano. Ipinagpapalit lang natin ang mga benepisyong yan o kaloob na pagpapala ng Diyos sa buhay mo sa pipiktsugin, bargain, discounted, when you are receiving a precious blessing from the Lord and you are making it cheap sa buhay mo. Ganito ba ang kinamatay ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo? Very cheap? Na gano'n na lang mo hahamakin sa buhay mo? Come on! Sabagay, buhay mo yan, di ko buhay. But as for me, I would rather be a doorkeeper of the church. I would be rather a sweeper. And then later, the Lord will lift me from that position in life. And hindi ko gugustuhin na hahamakin ko ang blessing ng Diyos. Ayaw kong hahamakin ang pribilehiyo ng Diyos na binigay sa akin, buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, kagaya ni Esau, tulad ni Esau,
Marami rin sa atin ang gumagawa pa rin ng mga maling o masamang mga desisyon na ayaw ng Diyos. Tandaan na tandaan nyo ang lesson na ito. Selling your privileges, your rights of receiving blessings in your life as Christians to other people. No? Isipin mo, kung ano pa ang aasahan mo sa Diyos pagdating ng araw ng pagpapala niya. Meron pa ba? Awanan. Because you have made your choice. You sold your birthright. Kung ikaw ay unbeliever sa umagang ito, sa ating mga tagapanood, ang dami-dami na mo nang hinamak o nireject na pagkakataon na pwede kang maligtas sa araw na yon, pero umayaw ka. Para sa'yo, yung nag-stand mong relihiyon, tama na, pero wala doon ang pamantayan ng Diyos. Wala doon ang kaligtasan na gusto ng Diyos magkaroon ka. Dahil ang alam mo. Yan ang masaklap. We missed the great thing in our life. Kaya mga kapatid, tayo pong nandito ngayon sa church. Remember Esau. Kung mayroon pong remember Lot's wife, remember Esau din. Who is used to sell his birthright. Hindi na po mawawala yan sa Bible. Mayroon sa mundong ito na hinamak niya ang kanyang pagkapanganay. Nawa, hindi na mauulit ang kasaysayan na yan sa buhay ng taong ito, sa buhay mo. Because mag-create ka rin ng kasaysayan o legasiya sa pamilya mo. Pag ikaw yung taong kagaya ni Esau, aasahan mo yung magiging anak mo, ang magiging apo mo, magiging ganun din sila sa'yo. Magiging Edomites ka na rin. Kagaya ni Esau. Tayo po ang gumagawa ng ating kinabukasan. Nakaukit dyan sa kamay mo ang paggawa mo ng kinabukasan. Ang pakikinig mo, ang pagtanggap mo sa puso mo, sa lahat na napapakinggan mo. It is up to you. Kung gugustuhin mo ang kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, o hindi, nasa sayo yan. Pero, tandaan mo, kapatid, kaibigan, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At huwag mong hahamakin yan. Panangasim. Parang awa mo na. Para sa'yo din yan. Yan ang aking mensahe sa inyo ngayong umaga. Do not sell your birthright at a low price. Anumang mga halagang yan na pinagkakabalahan mo sa buhay mo ngayon para i-despise mo ang kalooban ng Diyos, bahala ka sa buhay mo, kapatid. Pero ipag-pray ko pa rin ko kayo na hindi nyo isusulong ang maling decision sa buhay ninyo. Do not sell your birthright. Sabihin nyo sa inyong katabi, sa inyong likod, do not sell your birthright. Oh. Do not sell your birthright. Tayo po yung lahat. At muli po mga kapatid, narinig niyo po ang mensahe ngayong umaga. Napakaikli, but very meaningful, very powerful. Why powerful? Because if you are at the state of committing this sin in your life, then you will suffer the consequences which you do not want later on. Pero pinili mo eh. Ano magagawa ng Diyos?
Hindi, magpapaubaya siya sa iyo na ipapahintuloy talaga na ikaw ay magdurusa ka sa ginawa mong decision sa buhay mo. Katulad ni Esau, hindi siya pinagpala ng Diyos. Sinumpa siya ng Diyos. Tuloy, napunta kay Jacob. Alam mo, kapatid, may dapat na may bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang plano ng Diyos sa atin. Pero yung plano mo minsan na ayaw ng Diyos ay pinapalitan mo ng ibang bagay. Tuloy, yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi na matuloy. At syempre, dahil gusto mo yan, ikaw rin ang may gusto, well, you will suffer again the consequences. Aanihin mo ang maling konsekwensya nito. Kaya mga kapatid, bago ka gumawa ng hakbang sa buhay mo, mag-isip-isip ka. May pamantayan ng Diyos. Mayroon siyang kaparaanan na pwede mong gamitin. Hindi mahirap gawin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos as long as His grace abounds in your life. His grace will help you to accomplish His plans over your life. If you are willing enough and believe that those plans are really for you, then you can have it. And you will not be regretful. Hindi ka magsisisi dahil ang Diyos ang nagsagawa niyan. Ngayon, ikaw din. Ikaw din ang mahirapan pagka sinalpok ka ng konsekwensyang yan sa buhay mo. Tapos tatanungin mo ang Diyos, bakit nangyayari sa buhay ko ito? Huwag kang magtanong ng bakit. Ang itanong mo sa Diyos, ano, Lord, ang plano mo? Kasi mukhang nalihis ako ng plano mo eh. Nalihis ako. Dapat naisip ko na ito noon. Kaya mga kapatid, hindi aksidente nandito ka ngayon, kaibigan. Nandito ka dahil may dapat kang gawin. Kung hindi ka ligtas, hindi mo alam ang paroroonan mo pagdating ng kamatayan, this is now the day that the Lord wants you to be saved. Gusto kang iligtas ng Diyos. At kapatid, hindi naging aksidente nandito ka ngayon. Mayroong purpose. Dahil nagbigay si Pastor Tony Toledo ng ganitong klaseng lesson, baka mayroong kinalaman ang mga pangyayari sa buhay mo, kapatid, sa lesson na ito. Baka minsan, nagiging isaw ka sa mata ng Diyos. At ikaw na ang gagawa ng decision ngayon. Sa ating pagtatapos, na po'y manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at napapasalamat, Lord, sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyong lesson, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, maging sa akin, Panginoon, sa buhay ko, na mayroon ding times, Lord, marami akong pagkukulang sa inyo. Minsan, Panginoon, nalilis din ako. Bagamat salamat po, Diyos, na nire-redirect niyo ang buhay ko. Ganon din po ba sa lahat, Panginoon, sa aking pamilya, sa aking mga kapatiran dito sa church, sa mga wala dito ngayon, manguna po kayo sa kanilang buhay, Lord. At huwag niyo silang tatantanan. Ang iyong banal na spirito ang siyang patuloy na mangusap sa kanilang puso. Huwag niyo silang pababayaan, Lord, na mapapahamak sila sa maling konsekwensya ng kanilang decision. Panginoon, maraming salamat po muli. Pagpalain niyo po ang bawat isa at i-provide niyo po lahat ang mga pangailangan ng kapatiran, mga financial na pangailangan, material, lalo na po ang spiritual na pangailangan po nila sa buhay po nila, Lord. Na ito
ang sukdulang pagkukulang ng bawat isang spiritual na aspeto, Panginoon. Muli po, kayo po ang may taas. Lahat ng ito, aming dalangin at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Aawit muna tayo ng happy birthday sa mga kapatirang may karawan bukas. Amen? At pagkatapos natin umawit, mamaya na po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Second birth. Happy birthday to you. Only one will not do. Born again means salvation. How many have you? Bakit may dalawang part ng ating kinakanta? Yung una, happy birthday, that is physical birthday. Yung pangalawang praise o lyrics ng ating kinakanta, happy birthday to you. Only one will not do. Alam nyo, bilang tao, bilang nilalang, nagkasala tayo. Ayaw ng Diyos na manatili ka doon sa ganoon, na pinanganak ka lang minsan, pero hindi mo maranasan ang pangalawang kapanganakan. Kailangan, lalo po sa ating bisita ngayon at sa ating mga manunood, kung wala sa iyo ang pangalawang kapanganakan, useless ang buhay mo. Because the main thing, namatay si Kristo sa cross ng Kalbaryo para yan sa pangalawang kapanganakan. To be born again is important thing para sa iyo. Ako, na born again ako noong 1981. Tandaan niyo po yan. Kung hindi ako na-born again noong 1981, noong 1967 lang ako naipanganak, then I will go to hell pagdating ng kamatayan because I never experienced the second birth. Kaya kailangan mga kapatid, mag-soul-winning tayo para magkaroon ng second birth ang mga taong nakakasalamuhan natin. Okay? At hindi po yan religion. There's no religion in second birth. This is a relationship matters. Relationship po yan. Okay? So, happy birthday sa ating mga may karawan bukas. Brother, sister.